Praise Lord. Okay, salamat kumar. May mudag sa tanan. Okay, nalang ko announcement, no? This coming October 13, doon na tayo church revival, no? Doon na tayo speaker gikan sa Manila. October 13. Dahil doon na po gitawag og church revival sa mga churches nga dirira sa Iligan, no? Apil ang Mantikaw ug ang mga mission pod sa Mantikaw. So doon ay mura og patawag na siya conference. So actually wala akong mag-raise og kwarta ana sa atong church. Pero ako lang gi-announce, I hope nga naay mo'y conviction nga matambang mo na. Amen? So, ito nag-i-pray tungod kay kinahanglan tag revival, kinahanglan ta og pagdasig, og doon na tayo speaker ana gikan sa Lunes og Martes. Duha ka gabi doon ay mag-join ang choir sa doon ay join sa instrument players gikan sa RBBC ilang Pastor Ruben. Then doon na po choir gikan sa Mantikaw mo join sa atong choir. So doon na tayo church revival na. Ay mo kalimot na Martes, Lunes ug Martes duha ra ka gabi. Amen. So doon ay mga bisita nato nga mga pastor gikan sa Manila ug posible nga doon ay gikan sa Bohol. Doon na po uban nga gikan sa direrang Lapita, dugol ra. Di lang nato daghanon kay maglisod ta og pahigda nila. Di ba? So atong i-pray na, atong i-appeal sa pagampo kay karon nga time, karon nga panahon mga kaigsunan, kinahanglan tag kaming mga pastor or mga church members, kita mga church members, kinalanta nga dunay mo pahinumdum nato pinagi sa mga wali, no? Pahinumduman ta. Kaya say makalimot ra bata nga hapit na mobalik ang Ginoo. Di ba? So salamat sa maong awit kaganina sa choir nga our labor is not in vain, nga diin ang Ginoo doon na right time nga pangutanon tas Ginoo giunsa nato paggamit ang atong time. Salamat po sa Sunday School. Minaw ko mo ganito Sunday School. So alang sa family, importante kayo unsay responsibility sa bana o unsay responsibilidad po sa asawa. Salamat kayo sa Sunday School. Okay, salamat sa Ginoo, no? By the grace of God, wala na ta maapil sa pista. Amen? O kinsa may naghanda sa pista, kinsa may naghanda kay matumis yung balay kay mangaon mi. Ito, salamat sa Ginoo nga wala na ta ana ang atong gisimba mao na ang tinuod nga Dios. Salamat sa scripture reading kaganina nga dili ta pwede nga mag-worship sa mga angel. Okay, minindugdang tanan palihog. I hope nga kini nga mensahe madala ra ni og 30 minutes. Naningkamot ko nga sa akong pagwali, paspason akong wali nga dili mo lapas sa 30 minutes. Okay, so abli ay anyong Bible sa book of 2 Corinthians chapter 12 atong basahon verses 1 to 10 sa 2 Corinthians chapter 12. So, atong isgutan karon mga kaigsunan kuning ang mensahe naguluhan ni siya nga how to be strong. How to be strong. Unsaon nato pagkalig-on. Last Sunday, ang atong isgutan about we need to stand. Kinahanglan makig-away da. Pero dili ta pwede nga makig-away if we are not strong. We need to fight, but we need to be strong when we fight our enemy. Okay, so atong basahon responsibly verses 1 to 10. It is expedient for me doubtless to glory
I will come to visions and revelations of the Lord. Kay kusgan ninyo, kanang naikinabuhi ba, amen? Abi na lang, himatyon. Okay, kusga, verse number 3, I knew such a man, whether in the body or out of the body, I cannot tell. God knoweth. Verse number 5, of such an one will I glory. Yet of myself I will not glory, but in my infirmities. Verse number 7, unless I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan buffet me, lest I should be exalted above measure. Verse number 9, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore I take... Pray that thank you, Lord, sa imong faithfulness, Lord. Salamat kayo, Lord. I pray nga padayon na pag-istorya namo sa pinagi niyong mga verses. O salamat, Lord, sa tanan nga imong gihatag namo, even the trials, mga pagsulay o mga crisis nga moabot sa mong kinabuhi. Salamat kay Ginoo. Salamat nga ikaw ang among Dios, nga dili masayop. Ikaw ang Dios nga among gisaligan, ikaw dunay plano sa mong kinabuhi. Lord, i-bless ang matag-usan namo in Jesus name. Amen. Baliog maglingkod. Salamat sa Ginoo nga niyata. Amen. Actually, kining kitapusan nga verse, usak ka dili gyud, no? Kung mag-isguta o kinagitawag ug ato ning isgutan kining mga katapusan nga verse, sa verse number 10, dili kita gusto aning mga butanga. Di ba? Atong mabasa dire, verse number 10, in siya, therefore I take pleasure in infirmities. Akong kalipay or this is my pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. I hope nga masabtan na nato mga kaigsunan. Actually, the background of this, ang background ani, may tungod din ni Apostle Paul, kung magisguta og kanang gitawag og revelations or gipadayag sa Ginoo ngadto niya ingon nga apostol or apostole sa Ginoo, dili pod siya mabiyaan. Ikumpara nila ni Pablo, ni Pedro, nilang ni John, ug uban pang mga apostles. Si Apostle Paul, siya maoy ulahi nga apostle, pero dili pod siya mabintahaan sa mga gipadayag sa Ginoo ngadto niya. Una sa iyang conversion, nga ang nagwitness gyud niya, ang nagsulti gyud niya mahitungod sa kaluwasan, Jesus Christ mismo. Amen? So, dili lang kay giluwas siya sa Ginoo, kundi gitrabaho ang iyang kinabuhi, pero makaingon ka sa dihang makakita, maka-witness ka sa iyang kinabuhi, dili sa iyo na iyang naagian.
Pero man niya, in verse, mo ni ang testimony, verse 1, it is not expedient for me, doubtless to glory. I will come to vision and revelation of the Lord. Kung magisgot ko no og revelations, kung magisgot ko no og mga pananawon, dili siya mabintahan. So doon na sad siya ikasulti ba? Doon na siya ikapanghambog ba? Ako nakasulay ko og fasting and prayer and fasting. Nakasulay ko og fasting liquid ra o kanang daghang kag nakasulay ko og 14 days. Murag proud kay ko ana nga nga ayo nagka-fasting ko 14 days. Tanaw na ko sa kung naong puting niwangan na ako. Murag naa sa imong kuan murag ibayaw po kas demonyo ba? Ibayaw kas demonyo. Uy, sikat nindutan nimo oy nagka-fasting kag 14 days. Wa ikaw ra gyud nakahimo ani ba? Ana ba? So in my experience, no, murag nindot kay imong paminawon ba nga murag na pero bantayanan de tungod kay ang yawa na de ito mo ay nag-exalt nimo dili na ang Ginoo. So this time mga kaigsunan, kung mag-iskot ag revelation, ingon si Paul daghang kong masulti niyo about revelation, about giunsay gipakita sa Ginoo ngadto niya. So verse number 2, tanawa yun siya. I knew a man in Christ above 14 years ago, whether in the body, kung may hisguta, mahitungod sa diha sa lawas, whether out of the body, I cannot tell, God knoweth, such an one caught up to the third heaven. So, iyang nakitaan niya ang usa ka tawo, and I believe nga kini niya mao na si Jesus Christ. Wala niya gisulti nga I knew a man in Christ above 14 years ago, whether in the body, siya I knew a man in Christ above 14 years ago. So, mga kaigsunan, iyang nakita ni nga revelation. Pero nga siya, verse number 3, I knew such a man, whether in the body or out of the body, I cannot tell. God knoweth. Verse number 4, how that he was caught up into paradise and heard unspeakable words which it is not lawful for a man to utter. Meaning kini nga klase nga tao dili ma-describe sa tawhano natong pag-istorya kung kinsa gyuday ni siya. Meaning usa ni ka Superman usa ni ka super kayo nga revelation nga diin iyang nasaksihan, iyang na experience. In verse 5, in such one is will I glory, yet I will yet of myself I will not glory, but in my infirmities. Muna niya. So actually this kind of revelation, kung kita mo ay tagaan na ni, mahimo jud kang proud. Napamudya. Namagali ko kay istorya nga pagbisita ko silang balay. Ay pastor, salamat kayo. Tanaw ko silang balay. Dili man daotan nga naay mga picture sa atong mga anak nga naka nahuman ingon ana natural naman na ingon ana. Pero kanang moingon ka nga kinini grabe pamningkamot murag ang glory na sa imuha. Imo nang ikalimtan ng Ginoo na ba? Amen. Ingon lang gani ana daan natay kapanghambog ba murag we are so proud nga tungod na sa tong abilidad. Sa time ni Paul, mga kaigsunan, kung magiskot og mga revelations or mga kahimuan niya sa ministry, daghan kay sa ikapangambog. Ang pangutana sa itong kinabuhi, unsa may nahimo nato sa ministry? Doon na ba tayo nahimo? Kung doon na tayo nahimo, mga kaigsunan, ang glory and honor, atog yung ibalik nga to sa Ginoo. Kung doon ay ambot pasabotan ng glory and honor ibalik, ambot pasabotan na ay nisulti nimo, nindutan nimo no?
Abi mo sa itong ko na, no, iyahan is Ginoo, ang Ginoo mo'y naghimuan ang Ginoo mo'y naghimuan. Di ba? So, yun na. Okay, so, kining word dire ba nga ako nakita din ba? Verse number 5. Such one will I glory, meaning akong kalipay. Yet of myself will not glory, but in my infirmities. Kung doon ako na siya kalipay, murag kalipay ni mo nga nakay success sa imong kinabuhi, pero mas kalipay ko no ni Pablo nga yet I myself, but in my infirmities. Kung doon naman ko na siya angay kalipay, mas malipay siya kung doon na siya gitawag infirmities. Sabot mo ng infirmities, kaluyahon ba? Di ba? So mas panahon nga doon ay muday kung sa dia dili siya malipay na, pero ang mas kalipay niya nga naa siya kaluyahon na kakulangon ba? Kulang nga sa kwarta, kulang sa maing lawas, kulang sa dili nga kulang-kulang. Ang point dia nga, in time of necessities or in time of infirmities, panginanglan, ang ato ang baday nga mao gyud ang mas ganahan si Paul ana. Pero kita mga kaigsoon di kita ganahan ana. Ambot lang, pastor, ganun sa ni mahuman akong problema. Grabe, gyud akong problema. Pero mga kaigsunan, kung Kristohanon na ta, makasabot ta. Muna niya, verse number 7, verse number 6. For the verse number 6. For though I would desire to glory, I shall not be a fool, but I will say the truth. But now I forbear, lest any man should think of me above that which he seeth to be, or that he heareth of me. Lakton nga pag-istorya, yun siya nga, ako lang isultin niyo ang tinuod, yun siya nga, lest any man should think of me above that which he said to me, that he read of me. Meaning nga, doon ay tao manggon nga mo, yung nanay manggon nga, nduta ni mo no? Uy, Mari, nduta ni mo no? Ninduta ni mo no? Ang buot basabot na, kung doon unsay na-accomplish na to, ang kuyaw ana nga, ang gisulti lang mas dako pa ang ilang gisulti ba kaysa atong accomplishment. Example, may uy, dili pa na mao. Uy, dili pa na mao. Naapag yun naapag coming ni. Di ba doon na yung na sa atong time, sa atong kinabuhi? Doon na yung tao nga mudayag na do, di ba may mga, di pa na mao eh. Naapag coming na. Napag galimang ho na ni, mas drive baret, di ba? Tubagsan mo. Dito sa, ang Ilonggo mo niya, I'm sorry, dili na yung ngon sa dia. Pero, mo na eh. Kumiyong ka nga, inindutas yung balay, no? Kasagaran, ha? Dili tanan. Kasagaran sa Ilonggo, may ngon nga, hindi pa na amo. Meaning, dili pa na mao, naapailain na. Ano yun, sumpunan pa ni, kanang, punaan pa ko no, ay nga na. Mo na yung na ang Ilonggo, kasagaran, dili tanan. Pero, naapoy mga Cebuano, lahi ang Cebuano. Kuy, nindutas yung balay, oy. Siya ay payag na oy. Payag na. Uy, dili. Pero, sige lang, kuan sa basin pa di ay, di buinason, marang yung na ang sinulti si Cebuano, pero proud di ay hapon. Napamodya. Ang buot ba sabot na go, maniniya. Si Paul, iyan ang gilikayan ingon ana nga istorya. Tanawa verse number 7. Lest I should be exalted above measure, basin niya kunog, ma-exalted siya above measure, kada isa na to, doon ay measure. Doon na tayo, dili ta makaingon nga, ako mas maayo ko kaysa yaha, ingon ana. Kitang tanan na atay measure.
Meaning nga, ug ingon ra ka ana, ingon ka ana kaputot, ana ra juga. Di po ka manaway sa uban nga tagas or mga tagas, di po ka manaway sa ubo, putot, ingon ana. Doon na tayo measure sa atong faith, measure. Dili man kita pareha. Amen? Pero ningon si Paul in siya, lest I be exalted above measure through the abundance of the revelations. Siya basin niya, ibayaw siya ba? Daigon siyang mayo. Tungod sa daghan yung kayong iyang nahibawan o revelations, there was given to me a thorn in the flesh. Aron dili siya manghambog o aron dili siya ma-exalted above measure, gitagaan siya sa Ginoo og turn in the flesh. Sabot mo turn in the flesh, tunok diha sa unod. Ang bot pasabot, gitagaan siya sakit. Sakit nga para sa niya makabalda sa iyang pag-alagad sa Ginoo. Napa mo? Ingon si Paul, murag ingon siya nga, dili man ni pwede nga. Gusto pa kong malagad sa Ginoo, gusto pa kong daghang mahimo sa Ginoo, pero gitagaan kong turn in the flesh. Naisakit niya, naisakit diri, sakit ana, tagaan siya ana. Ningon siya sa Ginoo. Ningon siya, there was given to me a thorn in the flesh. The messenger of Satan buffet me, lest I should be exalted above measure. Ang messenger ni Satan, mo'y nagyaga-yaga niyan sa dia. Pero ang tuyo dahil sa Ginoo, yan sabi, lest I should be exalted above measure. Ang point lang na ako lang ikaw na, verse number 8. Now, verse number 8. For these things, I besought the Lord thrice. Katulogin siya, nag-ampo nga to sa Ginoo. Ginoo, kuha aning ako ang sakit. Kay makabalda ni sa akong pag-alagad nimo. Makabalda ni sa akong pagsimba nimo. Siya, Ginoo, kuha ani. Abi nimo kung sa Ginoo, for it I might depart from me. Verse number 9. Abi nimo kung si tubag sa Ginoo, and he said unto me, ug ningon ang Ginoo nga to niya, my grace is sufficient for thee. Siya, Paul, my grace, ang akong grasya sufficiente para nimo. Meaning nga dili na nakukuhaon turn in the flesh, kanang imong tunok diya, ang imong sakit di na nakukuhaon, pero tagaan ka nako kusog. Bisan pag nakay sakit ingon ana, pero tagaan ka nako kusog, for my strength is made perfect in weakness. Siya panahon nga naluya ka tungod kay nakay sakit, pero ayaw ka balaka kay tagaan ka nako strength sa panahon nga ikaw luya. Amen? Paminaw mo, ang pamaagi sa Ginoo, ang atong pamaagi lahi. Ang atong pamaagi unta, mingon kita nga, Ginoo, kuhaan ang sakit. Tagay kog mayong lawas, tagay kog kusog, abti ko Ginoo, para ka mga buylo yung kalagad nimo ba? Mingon ang Ginoo, inala ko gilaray, kabalon ako. Mingon ang Ginoo, sakto na na. Tagaan ka na kog sakit, pero tagaan po na kog strength. Most gladly therefore, ningon din si Paul, most gladly therefore, I will rather glory in my infirmities. Siya, para nako, mas magkalipay ko diya sa panahon ko nga dunay kaluyahon, aron that the power of Christ may rest upon me. Aron ang gahom sa Dios naa diri nako. Lakton nga pag-istorya, dili na ang atong gahom. Paminaw mo mga kaigsunan, ang atong kaaway mga kaigsunan, kinalan ato siyang pilihon, kinalan ato siyang awayon, dili sa atong gahom, kundili gahom sa Ginoo. Karon ang mahitabo ani, inig-away nato sa atong kaaway nga maong yawa, dili man ta mo gamit sa gahom sa Ginoo, ato amang kaugaling abilidad mo gamiton. Magsurang-surang na lang siya pastor ko lupad gining komo na ko ngadto niya ba, di ba? Napa mo dia? Asa man ning yawa ani kay ako ni banta ni, di ba? So ingon ana ang atong kinaya.
Pero ang Ginoo niya siya nga dili na madala sa imong gahom, dili na madala sa imong kaugalingon nga kusog, kundi sa akong kusog. Sa diyang dunay accomplishment, dunay kadaugan mga kaigsunan, ang glory, ang dungog ug himaya dili imuha. Ngadto sa Ginoo. Kasabot mo? Amen? So mo din na nga, yun siya nga, I rather glory in my infirmities. Mas malipay ko sa panahon nga doon ako'y kaluyaon, aron ang gahom ni Kristo maanaak kanako. Sa ato ba, dili na si Paul magsalig sa iyang kusog, kundi ang Ginoo sa Ginoo na. So, introduction ba na siya? Ang mensahe mo niya, unsaon man nato how to become strong. Number 1. Before verse number 10, therefore I take pleasure. Kining word nga I take pleasure. Sa ato pa ning sinultian, akong dawaton sa kalipay, take pleasure. Unsaon na to pag binisaya na? Therefore I take pleasure. Ako ning dawaton, ako ning kuhaon, ako ning dawaton nga I take pleasure. Sabot mo pleasure? Ngadto ta sa kuan, nga naman kalipay man nato nga moadto ta ang lugar. Bisag lisod kayo, kalipay man nato. Pleasure. Kaon nindot man kayong pagkaon, that is pleasure. Kalipay na nimo. Bisag lisod kayo pag imo nang dawaton kay pleasure man animo. Amen? So, ingon si Paul, akong kalipay. Unsa may kalipay? So, mga kaigsunan, I hope nga atong ibutang sa tong mind nga atong dawaton ning mga 5 kabutang inubanan sa kalipay. Amen? Wala na dahil mo, amen na. Unsa man na siya, pastor, kwarta na. Kusugtang mo, amen, basta kwarta. Unsa man na, pastor, kanang manglaag na, kanang libre hotel, libre. Lindot kayo, basta ingon na. Amen, kusog itong amen. Pero tanawon, og mo, amen, bataan eh. Number 1, I take pleasure in infirmities. Ang pangutana, madawat na nato. Infirmities. Kasabot mo kung sa infirmities, physical incapability. Meaning naakay physical nga gipangpangbati ba sa kinabuhi. Nakay mga sakit likod, di ka usahay. Alang sa mga backslider nga di ganahan mo simba, I take pleasure in infirmities, mas ganahan sila maglabad ang ulo kay ting simba na god. Napa mo? Or butangan og ahos ang ilok para hilantan, ay aron di ko kasimba. Yun na, take pleasure in infirmities. Bitaw. Ang point diha mga kaigsunan, buot pasabot ni Paul, insya nga panahon nga doon na siya sakit sa lawas, unsa diha nga diin makabalda sa iyang pag-alagad sa Ginoo, siya nga I take pleasure. Ang pangutana, can you say I take pleasure? Pleasure ba na nimo, kalipay ba na nimo nga nakay sakit? Paminaw, huy. Doon lagi panahon nga bisag unsa ko natog kuan natong lawas lagi tayo mga tagaan kag sakit. Bisag unsa giunsa nato nga amping sa tong lawas lagi tayo mga masakit ka pero dili nato gamiton nga babag sa pag-alagad sa Ginoo. Kana ikaduha, I take pleasure in reproaches. Kana makadawat ba ka nang bugal-bugalan ka? Ibuli ka ba? Oy, asa naman kamay? Oy, nagdala kag Bible, oy, pastor. Oy, pastor. Ganina isda man ay mong gidala karon Biblia naman. Di ba ano na yung mangingon na? Bugal-bugalan ta. Nya kumustang panalangin. Saya maingon ba sila? Kumusta ang iyong pastor? Pamahagbong diha. Kaya daghan ra bang nadakpan nga mga pastor?
Di ba na, appeal tayo na na? Uy. Pero maniniya mga kaigsunan, doon ay reproaches. Doon sa napagod, necessities. Number 3, necessities. Doon na kay mga panginahanglan. Uy, kung bahon, may tabo na gani nga, wala na kay mga panginahanglan, mga sadya. Then wala na ka magkinahanglag Ginoo, wala na kinahanglag prayer, wala na ka kinahanglan o sadya. Mga kaigsunan, kuyaw na sa imong kinabuhi. Salamat sa Ginoo, labi na mga estudyante, salamat nga kinahanglan mo prayer tungod kay kinahanglan mo wisdom, kinahanglan mo protection, kinahanglan mo finances, kinahanglan mo unsay mga panginahanglan. Salamat sa Ginoo na. Kay panahon na gali wa na kay mga panginahanglan, mga kaigsunan, usay makaingon tag wa na pud ta magkinahanglan sa Ginoo. Then ikaupat mga kaigsunan. We need to have pleasure in persecution. Persecutions. Meaning, panahon nga daw na yung mga paglutos, unsa niya, gilutos ka sa imong bana, gilutos ka sa imong asawa, gilutos ka sa imong parente, di ka pasimbahon, unsa niya, tatagaan ka pamagi nga di na kakasimba, mga kaigsunan, pasalamat ka sa Ginoo na. Napagod. In number 5, the last, in distresses. Distress, panahon sa kalisod. Lisod ang panginahanglan, lisod. Mga kaigsunan po niya. Kining mga butanga gisgutan nago. Doon ay time nga i-allow, itugot nis Ginoo nga may tabo sa itong kinabuhi para magpabilin ta nga dependent diha sa Ginoo. Magpabilin ta nga dili ta mubulag sa Ginoo. Amen. Kung doon na mo yung mga, ayaw mo gingon nga, Pastor, imbis nag-offering nako, imbis nagsimba nako, naunsa naman noon akong kinabuhi, Pastor, naunsa naman noon mga kaigsoon, ayaw, pagkalipay ka diya, kaya nga naman, the more nga gitagaan kag trials, the more nga gitagaan kag gracias Ginoo. Sa diya gitagaan kag gracias sa Dios, the more nga God will bless you. Namin nangka sa una, nangka na mo sa balay. Ibulong may sa kong Lord, gitigbas-tigbas niya ang punuan. Gitigbas-tigbas niya, gisamad-samaran niya. Kung nga manalo, siya para mamunga. Tinuhuam nagbuktot. Gitigbas-tigbas niya. Pagkahuman, pipila ka kuan, namunga ang nangka, daghan nagbunga. Basta tigbas-tigbason na ito, no? Munggawas ang kuan. I don't know sa scientific explanation na. Pero in my life, sa Christian life, sa diha nga purag nindot kaya itong kuan pero wala tay bunga, kinahanglan nila tigbas-tigbason. Na tay pagsulay nga mabudson kinabuhi. Unsa gyud ni Paul, siya in persecution and distress for Christ's sake. Tungod ni Kristo. Ningon din siya, for when I am weak. Abi mo kini mga butanga, infirmities, reproaches, necessities, persecution, and distresses, makaluya ba yan siya? Makaluya na kana naa kay pamation sa lawas, naay magbugal-bugal nimo, naa kay mga panginahanglan, naay maglutos nimo, naay mga manakay kalisod. Lisod na makaluya na siya. Pero ningon si Paul sa panahon nga maluya siya, wala siya magsalig sa iyang kusog. Panahon na nga musalig siya sa Ginoo. Pero ang nakadaot sa mga Kristohanon, sa panahon nga maluya siya, nagpalayo na noon sa Ginoo. Nisamot na noon kalayo sa Ginoo. Paminaw mo mga kaigsoon, ang pagsulay nga moabot sa itong kinabuhi, duharan ni kabuok.
Ang resulta ni, number one, mupalayo nimo sa Ginoo or mupaduol ka ngadto sa Ginoo. Pero si Pablo, mga kaigsunan, ay ang gihimo. Imbes siya magpalayo sa Ginoo, nipaduol siya. Sa diyan nagpaduol siya. Tungod sa mga infirmities, tungod sa persecution, because of necessities, because of reproaches, distresses, yang gihimo nagpaduol siya sa Ginoo. Sabihin mo, dako siyang nahimos buluhaton. Doon na siya gitawag victorious Christian life. Nga naman, he is fighting not because of his own strength, but because of God's strength. Philippians chapter 4, verse number 13. Once again sa Bible, I can do all things. Philippians 4:13. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. God wants us to be strong. Amen. Ang pangutana, do you take pleasure? Okay ra nang akong usbon, okay ra nang pleasure nako nga naikwartay hatag. Nindot kay na pleasure kung tagakag birthday gift. Pleasure nga tagaan kag bagong sinina, ilo. But God sometimes dili ihatag sa Ginoo, ang ihatag sa Ginoo mo ni infirmities. Ang ihatag sino reproaches, persecution, distresses. Kay panahon nga maluyag ka, magsalig ka sa Ginoo. Manindog tang tanan palihog. Thank you, Lord, sa imong faithfulness. Lord, salamat sa mensahe nga imong gihatag namo. Lord, i-bless ang maong mensahe nga doon ay time sa among kinabuhi nga maghilakmi tungod sa para namo bugat ang among problema. Para namo wala mi nimo gihigugma. Pero Lord, salamat sa mga mensahe nga pinaagi di ay sa maong mga pagsulay nga mabot sa mong kinabuhi. Di ay din hinamo nakita nga ikay nahigugma ka namo, Lord. Gusto nimo nga kami mahimong lig-on, mahimong strong. Thank you, Lord, sa imong faithfulness. Lord, bless ang matag-usan namo nga kami, O Dios. We have pleasure to take all these things. Amo ning dawaton inubanan sa kalipay. Dili may mag-complain, dili may magbagulbol. Kundi with joy, amo ning dawaton, O Dios. Lord, salamat sa tanan nga imong gialaw sa among kinabuhi nga may tabo. I-bless ang matag-usan namo. In Jesus' name. Samtang ipadayon pagduko atong ulo, ipiyong atong mga mata diya sa imong kitindugan. Ina ang Ginoo, Lord. Thank you. Thank you sa mga infirmities. Thank you, Lord, for necessities. Mga panginahanglan ako nga kinahanglan ko. Ina ang Ginoo, Lord, tabangi ko, Lord. I-bless ang akong kinabuhi. Mga Kristiyano manini butang sa main. Sa diha nga atong kinabuhi, mahimo kang easy na lang. Dili na makatrabaho ang Ginoo sa imong kinabuhi. Pero sa panahon nga doon na kay mga panginahanglan, mo na time nga ang Ginoo mo trabaho sa imong kinabuhi. Isa may nga karon pastor palihog, apil ko sa pagampo by God's grace. Magpadayon ko galagad sa Ginoo in spite of mga trials. Palihog pataas imong kamot. Praise the Lord, amen. 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 O God, imong nakita ang ilang mga kamot. Ako nakita, Lord, ilang mga kamot. Nakita nimo, O Dios, ang ilang kinabuhi. Lord, I pray, padayon na, Lord, ang pag-bless sa matag-usan namo. Nga bisan pa mas sa nagkalay mga pagsulay nga mabot sa mga kinabuhi. Dili na mo malimtan, O Dios, nga naa ka, kuyog ka na mo kanunay.
I-bless Lord ang tagsitag sa namo nga makasabot mi unsay mga katuyuan nimo nganong imong gitugutan ang mga naglalayng pagsulay mabot sa kinabuhi. Lord, i-bless sa matagusa. Amo ning gampo in Jesus' name. Praise the Lord, amen.